Okay, class, let's start, no? So, last meeting, natapos tayo sa item 8, no? Check natin muna ang participants. Can you please check the audio? It's okay. Okay, so let's proceed. Thank you. So, let's start in item 9. So, in item 9, again, this is a topic under current liability, and we are asked to compute for the current liability if the advance payments received are non-refundable and refundable. So madali lang naman yung question na to. Lang class, I need to include this in our lecture kasi this type of problem was once given in the actual board exam. Okay. So let's proceed. So calculate na lang ito, no? So ang sabi niya dyan, UN company requires advance payment for custom-built guitars, guitar effects, gadgets, and racks. The records of UN company show the following. So, unearned revenue of 4 million. Then may advance payments daw na 40 million. Tapos applied orders to order ship 20x1, 32 million. And advances pertaining to orders canceled in 20x1, 1.2 million. Siguro class, ilipat ko sa Excel para mas maganda yung paliwanag natin. Okay. O yan, ito yung problem natin. Ang sabi, magkano ang current liability if the advances received are non-refundable. Okay? And number 10, magkano daw kung refundable. So sabi natin, unearned revenue is a type of current liability wherein nakakakuha ka ng tinatawag na cash pero wala ka pang services or products na ibinibigay. So in this type of problem, we're talking about unearned revenue account. So unearned revenue account is considered as a current liability. Okay, so ang hinahanap dito is the unearned revenue or liability if the advance payments are refundable or non-refundable. I-plot muna natin yung problem. So sabi niya, beginning daw, meron siyang unearned revenue na 4 million. Okay, 4 na milyon. Ibig sabihin nakatanggap ka ng cash pero wala ka pang binibigay na guitar effects, no? Custom build guitar effects, gadgets, and racks. Tapos nakatanggap ka ulit ng 40 million. So may 40 million na naman. Okay? So ang pera mo ngayon na hawak na galing sa mga customer mo ay 44 million. Nga lang wala ka pang binibigay na produkto. So sabi dito sa third line item, advances apply to order ship. Ito nagbigay ka na ng produkto, 32 million. Okay. So ibig sabihin class, meron kang natitirang obligasyon na magkano. So this is 4 million plus 40 million minus 32 million. Ibig sabihin class, meron ka pang natitirang obligation na 12 million. Pero hindi ito yung sagot. Okay? Kasi ang tinatanong dyan, how much is the current liability if the advance payment received are non-refundable?
Pansinin mo itong nasa dulo. Advances pertaining to orders canceled in 20X1. So, may kinancel. Okay? So, ibig sabihin, this 12 million, ang tanong, utang mo pa ba yung buong 12 million o hindi na? May scenario A. Scenario A, sabi niya, if non-refundable, okay? And letter B, that is refundable. Okay? Kung yung nag-cancel na 1,200,000, okay, ay non-refundable, may obligasyon pa ba tayo na ibigay sa kanya o ibalik sa kanya yung pera niya? This 1.2 million, included siya dito sa 44 million. Okay? Nagbigay tayo ng produkto, sinip natin sa customers amounting to 32 million, may utang pa tayong 12 million. Ang sinasabi dito, sa natitirang utang natin, merong nag-cancel na customer. At yung nag-cancel na customer, ang worth ng produkto na kinancel is 1.2 million pesos. If that 1.2 million ay wala na tayong obligasyon na ibigay sa kanya o isoli sa kanya yung 1.2 million na pera nila, ibig sabihin class, thank you na yon. Pag sinabing thank you na yon, revenue na natin yan. Ibig sabihin class, the remaining obligation if 1.2 million are non-refundable, this is 12 million minus 1.2 million. The answer now for number 9 is 10.8 million pesos. Okay. Let's now go to item 10. In item 10, ang sabi, yung 1,200,000 daw ay refundable daw. So kapag refundable, ibig sabihin, meron pa rin tayong obligasyon na isole sa mga customer na yan. Pangalanan natin B. Si B, nagbigay ng 1.2 million advances, advance payments. Wala tayong binigay na produkto, pero ang sabi niya, i-cancel ko na lang. Kung ika-cancel na lang yan, B, may obligasyon pa rin ba tayong isole yung 1.2 million? Since item 10, sabi, ay refundable, may obligasyon pa rin tayong isole sa kanya. Ibig sabihin, this 1.2 million remains as our obligation to Mr. B. Therefore, ang sagot natin sa item 10, kung refundable ang 1.2 million, ang sagot natin ay 12 million pa rin ang obligasyon natin or the current liability as far as unearned revenue is concerned. Sagot, number 9, 10.8 million. Number 10, 12 million pesos. Let's proceed. No? Let's go back to the handout. So, 9 tsaka 10, tapos na tayo. Okay. Ito class number 11 tsaka number 12, down the line to item 13. Ito yung paboritong problem na lumalabas sa board exam. Ang problem na to ay related sa subscription. Okay? Ano ang most common dyan, sir? Monthly ba, sir, o semi-annual? Mas common na lumabas class ang semi-annual subscription. Lalong-lalo na sa auditing problems, laging semi-annual subscription ang lumalabas sa board exam. Okay. Pag-usapan natin ang konsepto ng subscription. Kapag subscription class ang pinag-uusapan, pwede ba ang ipasok mo sa isip mo, yung subscription na yan ay magazine. Magazine. Tungkol sa magazine. Nag-subscribe ng magazine. Okay? Huwag mo nang isipin kung ano yung magazine na yan. Okay? So, basta, magazine yan para hindi tayo mahirapan. Okay? Kapag nalaman mo na subscription problem at pumasok sa isip mo na may obligasyon tayong magbigay ng magazine sa mga customer, ang hahanapin mo na lang dito class, yung tinatawag na cut-off date at saka delivery date. Okay? Cut-off date at saka delivery date. Punta tayo sa Excel. Ito yung problem natin na monthly subscription. Ano ang sabi ko? Hanapin mo kung kailan ang cut-off date, tsaka delivery date. Yan. Cut-off date tsaka delivery dates. Okay? Tapos gawa ka ng tinatawag na timeline. Okay? Let's say ito yung timeline natin. Yan. Merong tinatawag na cut-off date at saka delivery date. Okay. Usap tayo dito. So, imagine mo timeline niya. Basahin natin yung problem.
Ang sabi ng problem, magkano ang unearned revenue December 31 at magkano ang revenues from subscription December 31, 20x1. Okay? So, let's proceed. Sabi niya, si company na to, nagbebenta ng subscription. Ito na yung sinasabi ko sa'yo, na huwag mo nang intindihin yung publication na yan, kung ano yan. Basta, laktawan mo na yan, ang pinag-uusapan dyan ay magazine. Okay? So, merong nagbebenta ng magazine. Para nandito ka na. Okay? Sales subscription monthly. Monthly and ship to subscribers every 15th of the month. Okay? Ibig sabihin, class, every 15th of the month, monthly naman pala siya ang nagpapadala ng magazine sa mga customer. However, ang sabi dito, class, however, after November 1 cut-off date, okay, after November 1 cut-off date is held for publication in the following year. So, ibig sabihin, lumabas na si cut-off date. Si cut-off date, November 1. After November 1 daw, class, hindi ka na magde-deliver within the year. Okay? Kailan ang delivery ng magazine? Sa susunod na taon na. Ibig sabihin, kung may customer ka na nagbayad mula January 1 hanggang November 1, wala kang obligasyon sa kanila. Bakit, class? Kasi mabibigyan mo ng magazine. Kasi monthly ang delivery. However, those customers na nagbayad after, okay, after November 1 cut-off date, hanggang December 31, nagbayad yan, wala kang ibibigay, class, na magazine sa mga. Ano ibig sabihin? Lahat ng perang tinanggap mo from this period, yan ang obligasyon mo. Okay? So, ano ang sabi dito? Receipts during 20x1 for subscriptions were made evenly. Information on subscription is shown below. So, January 1, 20x1, unearned revenue is 12 million. Saan nanggaling yan 12 million na yan? Nanggaling yan doon sa 20x year. Sila yung mga customers na nagbayad after November 1 hanggang December 31, 20x0 na hindi naman nabigyan ng magazine. Kaya this is the ending balance of the unearned revenue 20x0. Kaya beginning natin ngayon. However, this 12 million, magiging revenue mo na yan. Bakit? Kasi this year, 20x1, mabibigyan mo na yan ng magazine. Okay? Ang sabi, receipts from subscription during 20x1 ay 96 million daw. So, okay? 96 million. At ang sabi niya, were made evenly. Kung 96 million yan, class, 96 million. Okay? Made evenly, ibig sabihin, bawat buwan, magkano ang tinatanggap natin? 96 million divided by 12 months for 20x1. Estimated amount of advances received is 8 million per month. Okay? Ang tinatanong dito, class, magkano ang unearned revenue December 31, 20x1? Dito ka na tumingin. Kasi ang sabi mo, lahat ng nagbayad after November 1 to December 31, 2 buwan yan. Magkano ang tinanggap mo dyan? So that is 8,000 noong November, 8 million I mean, 8 million noong November, tapos nakatanggap ka rin ng 8 million noong December. However, class, hindi mo to nabigyan ng magazine. Ibig sabihin, the ending balance now of your unearned subscription ay magkano? Ang sagot natin, 8 million plus 8 million, and that is 16 million pesos. That is the unearned revenue December 31, 20x1. Okay? Next, tinatanong naman sa number 12, magkano ang subscription during 20x1? So, gawa ka na lang, class, ng T-account. Okay? So, sa T-account mo, syempre, that is what? Unearned revenue coming from subscription. Okay? So, this is now your unearned revenue. May beginning balance ka, class, na 12 million pesos. Okay? Tapos, tumanggap ka ng pera during the year sa halagang 96 million pesos. Okay?
Tapos, ang sinasabi natin kanina, the remaining unearned obligation, 20x1 is 16 million pesos. Ibig sabihin, may nawala. Ano yon? Yun yung mga nabigyan mo na ng magazine and that is now considered as revenues. So magkano ang revenues? That is 12 million plus 96 million minus the ending balance of the unearned revenue na 16 million. The answer now for problem 12 ay 92 million pesos. Okay? So ingat ka class ha sa pag-analyze ng problem sa subscription. Okay? Ang kailangan mo dito class ay isang technique na hanapin mo ang cut-off date at ang delivery date. Okay? Isa na mo yung pin. Okay, yung cut-off date tsaka delivery date. Okay. Ito ngayon ang tutukan mo. This unearned subscription semi-annual, ito ang madalas ibigay. Okay? Ano ang gagawin natin? Gagamit tayo ng tinatawag na cut-off date at delivery dates. Okay? At gumagawa ka ng tinatawag na timelines. Okay? Ganyan sa board exam para hindi ka mahirapan. Ang tinatanong lang is unearned revenue December 31. Okay, basahin natin to. Ang sabi dyan class, the company sells 1-year subscription. Anong subscription? Basta parang magazine yon. Okay, basta magazine yan. Publish semi-annual. Ibig sabihin class, kung semi-annual, 2 beses kang nagdi-deliver ng magazine. Okay? And ship to subscribers May 1 tsaka November 1. So, ito na yung delivery dates. Okay. Delivery dates natin, May 1 at tsaka November 1. Okay, November 1. Lagay ko dito, ilayo ko lang. November 1. Yan. Tapos, sabi dyan, subscription received after April 1. Okay, after April 1 daw. Okay. Dagdagan ko lang. Yan. After April 1, this is now your cut-off date. And October 1, this is again your cut-off date. October 1. Okay? Wala pa tayong sinusolve class. Pinaplat mo pa lang yan sa timeline. This is your cut-off date. These are your cut-off dates, April 1, October 1. Tapos delivery dates natin, May 1, tsaka November 1. Okay? Tapos dyan, sabi class, subscription received after April 1 and October 1 are held for the next publication. Okay? Receipts were evenly made. Okay? So, information on the subscription is shown below. Okay? Sabi, evenly na naman. 96 million na naman yung binigay na total amount of receipts during the year. And it was made evenly. So, 96 million divided by 12. So, meron kang 8 million per month. Okay. Ngayon, ganito yan, class. Okay. Siguro, para mas magandang ipaliwanag to, lalagyan ko to ng pangalan para mas maintindihan natin. Dati kasi, class, ito yung ayokong problem sa current liabilities, yung subscription. Kasi nakakalito, lalo na pag binibigay sa departmental exam. Ang tagal kong gawin ito. Dahil sinusunod ko kung paano rin mag-solve yung mga nakikita kong libro. Okay? Pero ganito lang yung class. So, halimbawa si A. Okay? At mga kamag-anak ni A ay nagbayad mula January 1 hanggang April 1. Okay? Nagbayad si A at mga kamag-anak ni A mula January 1 hanggang April 1. Okay. Gawa tayo dito ng 2 delivery dates. Kopyahin ko lang. Si May at saka si November. Okay, November. Tsaka May. Tapos ilalagay ko dito si A.
at tatanungin kita. Okay, ito na, chat box. Yun. So, si A at mga kamag-anak ni A nagbayad ng subscription mula January 1 hanggang April 1. Hanggang April 1. Okay? Tanong, doon ba sa delivery dates ng May 1, makakatanggap ba ng isang magazine si A at mga kamag-anak ni A? Yes or no? Dito ba makakatanggap ba ng magazine si A at mga kamag-anak ni A? Yes or no? Type mo lang Y or N. Yes. Sabi mo, yes. Ibig sabihin, meron. Ang obligasyon natin sa mga customers natin ay magbigay ng 2 magazine. Tanong, pagdating ba ng delivery date ng November, nandun pa rin kaya ang pangalan ni A sa delivery list? Yes or no? Nandun pa rin kaya yung pangalan ni A sa delivery list? Kasi 2 magazine eh. Nagbigay na tayo ng isa sa May kay A. Pagdating kaya ng delivery ng November, nandun din kaya ang pangalan ni A at mga pangalan ni A na dapat bigyan ng magazine? Yes or no? Y or N lang? Sige class, type mo na. Huwag kang matang. Okay? Iyan. So, yes, nandun pa rin ang pangalan ni A at mga pangalan ng kamag-anak ni A. Okay? Ibig sabihin, class, may tanong na pangatlo si Sam. Tanong, may obligasyon pa ba tayo? Okay? May obligasyon pa ba tayo ngayong taon kay A at mga kamag-anak ni A regarding sa pagbibigay ng magazine? Meron o wala na? Wala na. Okay? Ibig sabihin, nabigyan mo na ng 2 magazine si A at mga kamag-anak ni A sa loob ng 20x1. Ibig sabihin, class, wala ka ng obligasyon kay A. Nasundan? Punta tayo kay B at mga kamag-anak ni B. Yan. Si B at mga kamag-anak ni B nagbayad April 2 kasi sabi niya after. Ayan. Nagbayad after April 1 hanggang October 1. Yan si B at mga kamag-anak ni B. Nagbayad mula April 1. Mula April 2, after April 1 hanggang October 1. Okay. 2 ang delivery dates. May tsaka November. Ilalagay ko ngayon yung pangalan ni B at mga kamag-anak ni B. Tanungin kita ngayon, doon kaya sa delivery list ng May, nandun kaya ang pangalan ni B at mga kamag-anak ni B? Yes or no? Yan. No. Wala. Ibig sabihin, wala yung pangalan dyan ni B. So, pula natin. O, itim na. Wala. Yan. Next. Pagdating kaya ng November delivery, nandun kaya ang pangalan ni B? Yes or no? Yes. Okay. Ibig sabihin, class, ang nabigay mo lang na magazine kay B at mga kamag-anak ni B ay isang magazine lang. Next question. May utang pa ba tayong magazine kay Mr. B at mga kamag-anak ni B? Yes or no? May utang pa ba tayong magazine kay Mr. B at mga kamag-anak ni B? Yes, meron. Kasi ang isang customer tatanggap ng 2 magazine. Sa taong ito, 20x1, ang naibigay mo lang kay Mr. B, isang magazine lang. So meron ka pang utang kay Mr. B at mga kamag-anak ni B na isang magazine. Ibig sabihin, class, 1/2, meron tayong 50% obligation.
obligasyon kay Mr. B at mga kamag-anak ni B. Kay A, wala na tayong obligasyon sa kanya. Okay? Punta naman tayo kay C at mga kamag-anak ni C. Okay? So, isang taon yan, ibig sabihin hanggang December yan. Okay. Yan. Si C at mga kamag-anak ni C, nagbigay ng pera mula after October 1 hanggang December 31. After October 1 hanggang December 31. Diyan nagbigay ng pera si C at mga kamag-anak ni C. Okay. Yan. Babalik tayo dito. Yan na ngayon si C. Tanongin kita, doon kaya sa delivery list ng May, nandun kaya ang pangalan ni C? Yes or no? Wala. Okay. So, wala. So, itim natin yan, class. Itim. Yan. Ayaw ng itim. Eh? Yan. Basta itim yan. Okay, next question, class. Pagdating na November delivery, nandun kaya ang pangalan ni C? Yes or no? Wala din. Okay? Wala din yung pangalan ni C. Ibig sabihin, may obligasyon tayo kay C. Tanong, ilang magazine ang obligasyon natin kay C? Ilang magazine? Isa o dalawa? Type mo lang, class. Dalawang magazine. Ibig sabihin, class, may utang tayo dito kay C at mga kamag-anak ni C. If I will convert that to percentage, 100% obligation. Okay? Ano ang tinatanong dito? Simple lang. Magkano ang unearned revenue? So, ang unearned revenue o utang ay manggagaling kanino? Dito kay Mr. B at dito kay Mr. C. Magkano? Yun na ang magiging sagot natin sa tinatanong na unearned revenue December 31. Ang sabi, class, 96 million ang tinanggap, okay, sa buong taon, and that is made evenly. So, 8 million per month. Okay. So, dito, si B at mga kamag-anak ni B nagbigay mula after April 1 hanggang October 1. So, ilang buwan yun? So, that is April, May, June, July, August, September. 6 na buwan yan, class. Mula after April 1 to October 1, that is 6 months. Kung 6 months yan, ibig sabihin, magkano ang tinanggap natin pera? Sabi mo, 8 million per month. Kung 8 million per month yan, tumanggap ka ng pera, that is equivalent to 8 million times 6 months. So this is times 6 months. 48 million ang tinanggap mong pera. Pero magkano lang bang obligasyon natin? Sinagot mo na kanina, 50% lang. So this is 48 million times 50%. That is our obligation to B at mga kamag-anak ni B. Pero hindi pa yan ang sagot. Kasi meron pa tayong obligasyon kay C at mga kamag-anak ni C. Okay? Magmula after October 2, October 1 to December 31, ilang buwan yan? That is October, November, December. So this is 3 months. At bawat isang buwan, tumatanggap ka ng 8 million pesos. Ibig sabihin, ang tinanggap mong pera kay C at mga kamag-anak ni C ay 8 million pesos times 3 months, and that is 24 million. May utang ba tayo kay Mr. C? Yes.